Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy, mahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo ay nasa ikalimang linggo sa muling pagkabuhay ni Jesus. At ang linggong ito ay linggo ng paghahabilin. Makalipas ang ilang linggo mula sa ipagdiwang natin ang linggo ng muling pagkabuhay, papalapit na tayo ng papalapit sa pagdiriwang natin ng kaniyang pag-akyat, Ascension Sunday. Kaya mga kapatid, ito ay paghahabilin ni Jesus, parting words, final words of Jesus to His apostles. Sinabi ni Jesus, "Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo." Mga kapatid, sabi ni Jesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Bakit isang bagong utos? Mga kapatid, sapagkat noong una mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 22, verse 39, sinabi ni Jesus, "Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Kaya, sarili ang sukatan at pamantayan. Paano yung mga tao na hindi marunong magmahal sa sarili? Kung yon ang sukatan at pamantayan. Paano yung mga taong hindi nakaranas mahalin? Paano yung mga mali ang pag-unawa sa pagmamahal? Kaya mga kapatid, ibinigay ni Jesus ang bagong utos, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Hindi na sarili ang sukatan ng pag-ibig, kundi si Jesus. There is no greater love than this, to lay down one's life for His friends. Kaya mga kapatid, para sa atin bilang alagad ni Jesus, hindi puso ang simbolo ng pagmamahal, pero krus. Ang krus ang simbolo ng
ng pagmamahal. The cross is an image of selfless love. At ipinaliwanag ni San Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 13, what it means to love. What is love? Sabi niya, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtyatsyaga hanggang wakas. Ito po yung description ng tunay na pag-ibig. And this is what we are challenged today. Ito po yung hamon ni Jesus. Sabi ni Jesus, kung kayo ay mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Are we true disciples of Jesus, or namesake Christians? Kaya po sabi ni Mahatma Gandhi, I love Christ, but I do not love Christians, because they profess faith in Christ, but they do not follow His teaching. Pero alam natin mga kapatid, napakahirap. Hindi ito madali. Kaya sabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa mula sa Acts of the Apostles, magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, to love is to suffer. Genuine love is always marked by suffering. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Makikilala tayo bilang mga alagad ni Jesus kung tayo'y mag-ibigan katulad ng paraang ipinakita ni Jesus. Una, a selfless love, isang pagmamahal na inuubos ang sarili para sa iba. Ito'y tinatawag na bigay todong pagmamahal. Handang limutin ang sarili para sa iba. Ikalawa, a sacrificial love, isang pagmamahal na handang isakripisyo ang sarili para sa iba. Ito'y tinatawag na subdulang pagmamahal. At ikatlo, a forgiving love, isang pagmamahal na laging nakakaunawa at nagpapatawad, handang magpatawad kahit masaktan, kahit iwanang mag-isa ng iyong minamahal, tulad ng ginawa ng mga alagad kay Jesus. Ito'y tinatawag na dalisay na pagmamahal. Mga kapatid, may isang kwento, isang membro ng organisasyon sa simbahan ang iniwan ng kaniyang asawa na mag-isa para alagaan ang kanilang mga anak. Pinili ng asawang lalaki na manirahan sa kaniyang kabit. Kinailangan ng asawang babae na alagaan ang kaniyang sarili at ang kaniyang mga anak. Pinalaki sila ng mag-isa nang walang anumang tulong mula sa kaniyang asawa. Lumipas ang maraming taon, na-diagnose siya na may lung cancer, asawang lalaki. Dahil dito, iniwan siya ng kaniyang kabit. Kaya, bumalik siya sa kaniyang tunay na asawa.
at buong puso tinanggap niya ang kaniyang asawa. He was accepted at inalagaan siya hanggang sa kaniyang mga huling araw. Nang malaman ito ng mga kasamahan niya sa simbahan, may nagsabi sa kanya, "Tanga ka." But she replied, "Katangahan ba ang sundan ang pag-ibig ni Kristo?" Willing to be stupid for the sake of faith and true love. Kailangan ng lakas ng loob upang talagang sundin ang pag-ibig na ipinag-utos sa atin ni Kristo. Nakikita ng mundo ang katangaan. Nakikita natin ang pananampalatayang totoo sa pag-ibig. Napakahirap. The world will always consider us stupid when we choose Christ, the way of Christ. The world will criticize us to be foolish, but for Jesus, tayo ay matalino dahil yon ang katotohanan. That is the real love. Kaya mga kapatid, this is through this love we can create new heaven and new earth. Ating ikalawang pagbasa mula sa Book of Revelation. Love makes everything new. Kaya ito po yung hamon sa atin, that our love should be selfless. Our love should be sacrificial. Our love should be forgiving. Amen.